Hi guys, papunta tayo ngayon ng Hsinchu para makipagkita kay ate. At kakain daw kami doon sa may Jabens Barbecue. Medyo malayo-layo na naman ang ating biyahe for today's video. Shit, ang dami ko nakakalimutan. Sobrang tanda ko na ba sa mga buhay-buhay at nakakalimutan ko na yung dapat kong ihanda tuwing ako'y aalis. Kailangan pala dapat naka-bluetooth. Sound trip tayo guys. Hindi naman tayo makakatulog. Lagi naman tayong alert. Alert sa tuwing babiyahe. Let's go. Traffic ngayon sa Chunglo pag ganitong oras kasi pasukan at uwian. Rush hour ba? Pasukan ng mga ase girl. Ayan o, makikita nyo sa tabing gilid guys, sa mga sidewalk, mga ase po yan, mga naglalakad, papasok sila, mga night shift. Ayan yung kanilang dormitory. Traffic, kailangan natin maging alerto bawat gilid kasi maraming sasakyan, maraming motor, matutulong dito mga Taiwanese pero wala akong maririnig ng mga busina. Nagbubusina lang yan sila kapag mga alanganin, sobrang alanganin na. Kasi kapag nagbusina para dito ay merong violation ng katapat. Kapag unnecessary yan, kailangan. Tapos nakapagiging sila sa tikunan, nagkakaroon sila ng away. Very arrogant daw pala yung mga bumusina ng napakatagal. Diba ganito, kahit na-traffic or nag-aantay minsan hindi makabante yung nasa unahan, wala silang busina. Ganitong biyahe, pag galing ako ng Batasan sa amin, siguro mga papunta akong Las Piñas or Parañaque, 1 hour sa Pinas kasi doon sa may lalo sa Manila, kaya lang naman nagtatagal umaabot ng mga ilang oras sa sobrang traffic. Dito kasi maluwag pag labas ko nitong Chongli, ang daming mga sasakyan, masyadong naririnig yung paligid kasi sobrang yung ko mahigpit masyado yung aking earphone. Meron pa akong bonnet kasi sobrang lamig nga dito sa Taiwan guys, lalo na kapag babiyahe ka sa gabi. Kailangan mo talaga ng makapal na jacket at bonnet para sa iyong ulo kasi mananakit talaga. Ito nga, may gloves nga ako. Naninigas kasi yung kamay mo kapag nagabad sa sobrang lamig habang nagmamaneho. Pasok tayo sa gitna. Ayan, konti na lang. Kainis na yung mga ilong na tulad ng rosas nakakaaling, di matigil ang mabighani sa'yo. Katulad nito guys, diba? Hindi yan sila nagbubusina. Ika'y mawawala, pipilitin ko ang puso mo mahulog sa'kin. Ikaw pa rin, nalarawan mo sa aking tabi, ay laging nakaka
Tapos kahit ano na rito, nag-warning na. Ayan, di ba? May mga ganun, mga alanganing sitwasyon. Wala pa rin silang busina. Nagdilaw na, wala, okay lang. Hindi sa hindi ganun kahigpit dito eh. As long as hindi pa nag-red, pwede ka pang tumawid. Nakalagpas na ako ng proper Chongli, guys. So, ang kasunod ay ano ba? Miaoli? Ano? Yang May pala. 45 minutes na lang. Itong Google Map ko, naka-avoid ko sa ano, mga tollways or tinatawag nila rito na freeway. Kaya wala tayong alalahanin, hindi tayo mapapasok sa mga ano rito, pinagbabawal. Bawal ang mga mababang sisi. Eto na naman oh. Iniiwas na naman ako ni Waze. Idadaan na naman niya ako sa pinaka. Try ko nga ulit. So hindi ko na nakasanayan dun eh. Oh, ganyan, di ba? Ayoko. Ha? Nagpas ba ako? Hindi, malam. Mamatanguin o kakaakit, hindi sinasadya. Mga ganun. May sila. Okay lang yan. Tsaka wala dito nga ano guys, mga enforcer. Pero maraming CCTV. Tulad niyan, no? Pagtingin ako sa iyo. Baka sabihin niyo sa akin, kamote ako ha. Nagbulong ng damdamin. Hindi lang ako gumagawa niyan. Gumagawa rin yung mga Taiwanese. Hindi sila ganun kahigpit. Tsaka okay lang yun. Pero mabibigat din yung mga penalty rito, yung mga fines, malaki din. Dito guys, mahaba ang palugit kapag meron kang violation. Halimbawa, ngayong araw ka, ano ba ngayon? 17, December 17 ka nahuli. So makakarating siguro yung iyong notice of violation sa kung saan ka nakatira, mga 2 to 3 weeks. Mahaba na yung 3 weeks. Tapos meron pa silang palugit na 1 buwan para bayaran ang iyong violation. Tapos kahit saan, parang may bayad center din dito kasi sa 7-Eleven, post office. Hindi mo na kailangan punta doon sa parang pinaka, kumbaga LTO kung tawagin sa Pilipinas. Dito naman ay vehicle TBM o doon, Taiwan Vehicle Motor Office. TBMO nga, ganun. Tignan mo ito guys, yung dashboard ko, wala na siyang ilaw. Tinanggal ko kasi grounded eh. Parang sira na yata yung panel board. Hindi na kaya ng battery or basta. Hindi ko na pinapalitan kasi sobrang mahal. Hindi naman sila ganun kahigpit dito.